Ano lang sabi ko, darating din ang panahon. At yun, dumating nga. Hindi ako masamang anak, inay. Ipinadama ko lang sa iyo ang nararamdaman ko. Gusto kong mararamdaman mo ang nararamdaman namin noon. Kun, hugasan mo yung mga pinggan ha. Pagkatapos maglaba ka. At paglilinis dito sa bahay. Kasi aalis na ako. Nag-aantay na yung mga kaibigan ko doon. Magmamadyong kami ngayon. Gawin mo yung inuutos ko sa'yo. Pag uwi ko dito, pag hindi mo nagagawa yung utos ko, lagot ka sa akin. Gawin mo na. Oh, ito na nga, naghuhugas na. Ano pa ba? Okay, maglalaba din ako mamaya. Pagkatapos maglinis. Ano ba to? Lahat na lang gawain bahay inaasa sa akin. Inuuna mo pa yung mga bisyo mo. Ano? Huwag mo akong pakialaman ha. Anak lang kita. Wala po. Diyos ko, ano ba tong klaseng pamilya na meron ako? Mabait nga ang tatay namin. Oh, ang nanay namin napakasama. Daig parang isang demonyo. Hindi marunong magmahal ng isang anak. Gusto kong makapag-aral. Susubukan ko pag-uwi niya mamaya. Sasabihin kong mag-aaral ako. Sana nga mapasagot ko siya. Ano ba namang klaseng buhay na to? Hanggang elementarya lang yung natapos ko. Dahil sa kagagawan ng inay ko. Nalulung sa sugal. Kaya yun, nababayaan kami ng mga anak niya. Pero susubukan ko pa rin nang kumbinsihin na paaralin niya ako. Salamat inay at andito ka na. May sasabihin sana ako sa'yo. Kung pwede po sana. Pwede po bang mag-aaral ako? Mag-aaral? Please, promise. Magpakabait ako. Gusto ko lang namang makatulong sa inyo. Pagtanda nyo, para naman may maganda akong trabaho. Balang araw. At sa panahon na yun, makakatulong na ako sa inyo, di ba? Buisit ka talaga. Ikaw ang malas sa akin eh. Kaya natatalo ako sa sugal. Baka ikaw ang mapagbuntungan ko sa galit. Basta, ayokong mag-aral kayo. Period. Huwag matigas ang ulo. Dito lang kayo sa bahay. Ang daming mga gawain dito. Aanhin mo pa ba yung pag-aaral? Wala nang gumagawa dito sa gawaing bahay. Kaya nga nanganak ako para may mapag-utusan ako dito. Gets mo ba? Huwag mo akong galitin. Alam mo na kung paano ako magalit. Basta ayaw kong mag-aaral kayo. Walang kahahantungan yan. Dagdag gastos lang yan. Sayang yung pirang gagastusin. Mabuti pag isugal ko. Nai-enjoy pa ako. Bahala na kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Kung anong iutos ko sa inyo, sundin nyo. Dahil ako ang nanay nyo at anak ko lang kayo. Huwag nyo akong pangunahan. Basta yun na yun. Bakit inay? Hindi ba karapatan mo mga magulang na paaralin ang inyong mga anak? Bakit mabigat sa kalooban mo ang paaralin kami? Ginawa mo lang kaming utusan dito sa bahay. Daig pa yung isang katulong. Wala kang awa. Di ka marunong maawa sa iyong mga anak. Darating din ang araw na mangangailangan ka sa amin. Tandaan mo yan. At kung dumating man yun, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa iyo. Ate
Ate, nakita mo ba si nanay? Yung magaling mong nanay. Anong nanay ko? Nanay natin. Inasan pa ba? Yan doon, sa pasugalan. Alam mo naman yan. Ganyan talagang nanay natin simula pa noon. Kahit ganyan ang nanay natin, ina pa rin natin siya. At kailan ba yun nagpakananay sa atin? Ate, kung papipiliin lang ako, sana hindi na lang ako pinanganak dito sa mundo. Kung yun lang naman yung nagiging nanay ko. Nakita mo ba yun na kahit minsan na nagwawalis si nanay? Nagluluto si nanay? Naglalaba si nanay? Hindi. Kahit minsan, hindi niya nagawa yun. Pagpasensyahan lang natin siya. Kung wala si nanay, edi wala din tayo ngayon, di ba? Kahit bali-baliktarin man ang mundo, nanay pa rin natin siya. 2 moments later. Anak, pwede mo ba akong ibili ng gamot? Sakit kasi yung likod ko. Anak, pwede bang pabili ng gamot? Sakit kasi yung likod ko. Oh, ano na? Nangyari na ang hindi inasahang mangyari, di ba? Tinatawag mo na akong anak. Pero noon, simula nang maliit pa ako, nung malusog pa ang pangangatawan mo, ni kahit minsan, hindi kita narinig na tawagin mo akong isang anak. Kung hindi, yung naririnig ko sa'yo ay puro utos. Utos dito, utos doon. Yung trabaho mo bilang isang ina ay ginagampanan ko. Ikaw, araw-araw kang umaalis. Andun sa sugalan. Andun sa mga barkada mo. Nagagampanan mo ba ang bilang isang ina sa iyong mga anak? Hindi. At alam mo yun, na simula nung bata pa ako, hindi ko nararamdaman ang pagmamahal ng isang ina. Ang sakit, inay. Ngayon, wala ka ng pira dahil ang pira ni tatay nilulustay mo sa pagsusugal. May barkada bang lumalapit sa'yo? Hindi ko malilimutan yung ginagawa niyo sa amin. Irresponsable kang ina. Sabi ko sa'yo noon, nagmamakaawa ako sa'yo para makapag-aral. Pero ano ang ginawa mo? Mas inuna mo pa yung sugal. Kasi ang sabi mo, sayang ang pera. Nagagastusin mo para sa pag-aaral ko. Mas mabuti pa yung sugal. May pagkataon pang dumami. Hindi ko yun makakalimutan, inay. Ang sama-sama mong ina. Hindi ko man lang naramdaman ang isang pag-aruga ng isang anak. Hindi ko man lang nararamdaman ang pagmamahal mo sa amin. Ginawa mo kaming utusan, daig pa yung isang katulong. Lahat na gawain mo dito sa bahay, ginagampanan namin. Anong klaseng ina? Nakakaawa nga si tatay. Namatay si tatay dahil sa konsumisyon na ipinapakita mo sa kanya. Yung paghihirap niya, yung pagsisikap niya para sa pamilya niya. Anong nangyari? Kawawa ang tatay namin. Hindi man lang naranasang maging masaya ang pamilya niya. Ang sama mong asawa. Napakasamang asawa. Napakasamang ina. Hindi mo ako masisisi. O hindi mo kami masisisi
Gusto ko lang na mararamdaman mo kung anong sakit na nararamdaman namin. Ngayon, nagkasakit ka na. Ni anino ng mga kaibigan mo? Nagpakita ba sa'yo? Hindi. Sila ang kasama mo araw-araw. Nag-iinuman kayo, nagsusugal, naglalakwatsa, at kung ano-ano pang mga bisyo ninyo. Magdamag na hindi ka umuwi. At hindi mo iniisip na meron kang asawa at anak na naghihintay sa'yo. Kaya para sa akin, wala akong inang kagaya mo. Magtiis ka, magdusa ka sa manggali mo. Ano lang sabi ko, darating din ang panahon. At yun, dumating nga. Hindi ako masamang anak, inay. Ipinadama ko lang sa iyo ang nararamdaman ko. Gusto kong mararamdaman mo ang nararamdaman namin noon. Na hindi mo kami binigyan ng importansya sa buhay mo. Mas inuna mo pa yung mga bisyo mo kaysa sa pamilya mo, sa asawa at mga anak mo. Kaya hindi mo ako masisisi ngayon. Bakit nagkaroon pa kaming isang inang kagaya mo? Irresponsable, walang mudos. Ang sakit dito, inay. Tandaan mo, ang sakit. Ang sakit. Hindi mo alam ang nararamdaman namin noon. Kaya gusto kong mararamdaman mo ang nararamdaman namin noon. Kung gaano kasakit. Ang mga demonyo mong ugali, hindi mawala sa isip ko. Nakatatak na sa puso at isipan ko. Anong klaseng ina ka? Dati nagmamakaawa ako sa iyo. Pero anong ginawa mo? Mas inuna mo yung bisyo mo. Namatay si tatay nang dahil sa konsumisyon sa iyo. Wala kang awa. Ano kang klaseng asawa at ina? Magtiis ka. Magdusa ka. Bahala ka na sa buhay mo. Mag-isa ka dyan. Malaki akong kasalanan sa inyo. Pabaya kong ina. Sana mapatawad ninyo ako. Patawarin ninyo ako.